Nung nakaraang linggo, sinama ko kayo sa biyahe malapit sa paanan ng Mount Apo para sa importanteng misyon para sa isang magsasaka. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang buong kwento, mga pagsubok at struggle na hinarap natin na ngayon ko lang din naranasan dito at mga mahalagang aral na natutunan sa lakbay na to at ang pag-asang naibigay para sa isang farmer na may pangarap at kagustuhang makabawi sa naluging mga pananim. Para makarating sa lugar na to ay dadaan muna tayo malapit sa paanan ng pinakamataas na bundok sa buong bansa, ang Mount Apo. Pagdating ay makikita mo ang nagagandahang pananim at isa sa sentro ng pagsasaka sa Mindanao. Ito nga pala ang Kapatagan Digos, probinsya ng Davao del Sur. Dito mo makikita ang isa sa may pinakamagandang farming sa buong Pilipinas. Sari-saring mga pananim, sariwang gulay at hangin at pati na rin iba't ibang klase ng bulaklak ay meron dito. Ma-amaze ka nga sa ganda ng lugar at masasabi mong isang napakagandang sining to na hinulma ng Diyos. Pagsasaka ng gulay ang pangunahing trabaho dito. Sa unang isip ay parang stable na ang pamumuhay nila, pero hindi. Kumaharap din sila sa iba't ibang problema at kung minsan ay maliit lang din ang kinikita nila sa maraming dahilan. Isa na dyan ay ang tinatawag na oversupply, kung saan sabay na madami ang na-harvest ng parehong gulay sa magkakalapit na lugar. Ang isa naman ay na-reject ang ani nila dahil deform ng konti ang ilan sa bunga o may konting dumi na ginagawang dahilan para babaan ang presyo at baratin sila. Dahil dyan ay nababawasan ang oportunidad ng farmers na kumita ng mas malaki. At dito na namin nakilala si Kuya Dodong. Isa siya sa karamihan ng mga farmer na nalugi at nalubog sa utang. Ilang taon na po kayong farmers? 17 years na yata. Gaano tayo kahirap ang maging isang magsasaka? Mahirap talaga, sir. Ano po yung madalas ninyong tanim? Nung una, kamatis. Kaya lang nung January at saka February yata to, na failure lagi kami. Brato kayong gulay yun. Mahirap ibinta kasi madaming supply doon sa market eh. Yung kamatis po, magkano po yung kilo ng time na yun? Tag 140 ang kahon. Mga nasa ilang kilo po yun? 30 kilos. 30 kilo. Sobrang mura. Hindi na kami nakabawi nun. Kaya nagtanim na kami ng Baguio beans. Yun na lang ang kinupuna namin pang araw-araw namin. Gusto nyo talaga sa Baguio beans lang sa ngayon? Ngayon wala kaming budget pang kamatis. Pero yun sana ang gusto nyo, pang kamatis? Yun sana. Ito kasi sir, kapag kamatis to sir, mas marami ang ma-harvest namin per kahon. Mas maganda yung income ng kamatis. Kung maigo lang sa presyo. Ano po yung nararamdaman ninyo? Halimbawa, binabarat po kayo. Siyempre malungkot. Kaya naman tayo magagawa dyan sir. Yun na po yun ang kalakaran talaga. Yung gusto nyo lang sana is patas na presyo o mas mataas kung kaya pa. Kaya. Halos 2 dekada nang nagtatanim si Tatay Dodong at paulit-ulit lang ang sitwasyon, lalo ngayon na mas mahirap ang dinadanas nila dahil sa lubog sila sa utang. At tanging kita na lang sa pagbabagyo beans ang pinagkukunan nila ng panggastos. 5 babae pala ang inaalagaan ni Tatay Dodong at Nanay Arlene na nag-aaral naman ng elementary at high school. Napakasipag ng mga anak nila dahil pagtapos ng klase ay tumutulong agad sila sa farm. Isa na dyan ay ang pagkuha at pagbuhat ng kahoy para gawing panggatong na pinapasa naman nila mula sa babang matarik hanggang paakyat ng bahay nila. Nakakamangha dahil bukod sa mga babae na sila at nasa murang edad ay ginagawa na nila ang trabahong panglalaki. Araw-araw na binababa at inaakyat nila ang napakatarik na lugar na to na sobrang delikado. Di na nila pansin ang panganib na pwede nilang kaharapin pababa at paakyat para lang makapaghanap buhay para mapagkunan ng panggastos at pambayad sa utang. Kinaumagahan ay binalikan natin si Tatay Dodong para samahan natin sa farm nila. Naglakad muna tayo dito papunta sa bahay ng nakapaa para mas komportable. Ayan na, simulan na ang putik. Habang nilalakad tong putikan ay makikita ang naggagandahang view at mga tanim sa lugar. Ganda. Grabe. Ganda ng background. Ganda ng lugar. God is great. At ayun, dumating din tayo sa bahay nila Tatay Dodong at nagsimula na nga silang mag-prepare papunta sa sakahan nila na 1 oras daw bago makarating. At dito na magsisimula ang isa sa pinaka-challenging na adventure natin. Dito na ata magsisimula yung adventure natin pababa. So sabi medyo matagal-tagal daw, tas sobrang tarik. Kasama ang pamilya ni Tatay Dodong ay dumiretso na kami sa paglakbay. Kakasimula pa lang ay mukhang mapapasubo na tayo sa daan. Yo, ang taas na parte. Kakasimula pa lang, malayo-layo pa. Habang naglalakad ay dumaan din tayo sa parte ng bukid na to na makipot lang ang hinahakbangan. May bangin pa sa gilid kaya grabe ang ingat sa bawat hakbang at lakad namin. Dito na talaga magsisimula. Sobrang tarik, tas basang-basa talaga yung lupa. Mutik-lintik yan.
tarik. Napakadelikado talaga ng dadaanan dahil lulusong tayo pababa. Gaya na lang nito. Ilang sandali ay naabutan tayo ng ulan na mas mapanganib pa dahil mas dudulas pa ang daan. Di ko na alam kung saan to at nakapasok pa tayo sa parang liblib na gubat kung saan ilang beses din tayong na-outbalance. Mapapanood mo sa next video yung mas madami pang challenge at behind the scene ng adventure na to. At habang naglalakad tayo ay makikita sa malayo ang magandang view. Ang ganda! Tara! Eto, sakto. Ang ganda talaga ng view. Pags! Matarik, mataas na lugar. Overlooking. Grabe. Subscribe! Another part na matarik na naman. Mula pa sa kalahati ay makikita nyo na napababa ng pababa tayo sa napakatarik na daanan. Napakadelikado dahil isang pagkakamali lang ay baka mahulog at gumulong sa bangin. Pero dahil kasama natin si Lord kaya malakas ang loob. Sanay na nga ang pamilya ni Tatay Dodong na halos araw-araw bumababa sa sakahan, init man o ulan para maalagaan lang ang tanim nila. Pagtapos ng bugbog na talampakan at ilang beses na dulas ay narating na rin natin ang farm nila Tatay Dodong. Ayun, dito na yung bahay nila Mama at Sir. Tara, diretso tayo. Yun, touchdown! Ito yung bahay nila Sir. Tuloy po kayo dito. Magtrabaho kami dito. Dito kami matutulog. Mahirap na umuwi sa taas. Sobrang layo kasi sir eh. Ito naman ang aming anak buhay. Dito kami magtrabaho. Ito ang sakahan ni Tatay Dodong. Napakatarik at napakadelikado. 2 beses kada linggo siya nag-i-spray ng mga tanim para maiwasan ng mga peste at pagkabulok nito. Siya rin mismo ay hirap daw lalo't hindi patag ang pinagtataniman niya. Pero tinitiis na lang din niya para sa mga anak. Kahit siya ay walang magawa dahil wala rin naman siyang ibang lupa na pagtataniman kundi ito lang. At sa tuwing bumabagsak ang ulan, hindi rin siguradong ligtas ang kanyang pamilya dahil sa panganib na posibleng pagguho ng lupa na maaring makasira ng pananim nila o kahit ang bahay pahingahan nila dito. Nakwento pala ni Tatay Dodong na kung minsan ay nanguhuli daw siya ng palaka para ipang ulam. Kaya ito naman ang gagawin natin ngayon. Anong gagawin natin ngayong gabi, Tay? Manghuli tayo ng palaka, pangulam. Tara! Sinimulan na nga namin at ang akala kong malapit lang ay hindi pa pala. Dediretso pala tayo sa pinakamababa pang parte ng bundok. Kalaban natin ngayon ng dilim pero handa na tayo dyan dahil may flashlight tayo. Makikita nyo na sobrang hirap at sobrang dulas na ng dinadaanan namin. Ilang beses na akong nadulas at sa puntong to, medyo masakit na rin ang talampakan ko. Pati na rin ang mga kasama natin. Pero tuloy lang dahil alam ko nakasubscribe ka din kaya talagang pinaghirapan natin to. Putik. Ayun na. Sapa na. Daming bato. Sakit sa paa. Patuloy lang ang paglakbay at may mga alanganin na daan na dapat ingat talaga sa paghawak at pagtapak. Hindi din maiwasan ng madulas lalo't may mga lumot din ng mga bato na siyang nagpapahirap sa lakbay natin. Putik yan. Grabe. Para lang sa palaka. Susuhungin natin yung mga ganito. Actually, first time to. Itong gantong adventure sa akin na punta tayo sa mga bato-bato sa sapa. Tatawid. Didiretso doon para lang makakuha ng palaka na uulamin naman nila. Bure mo galing pa ng taas. Bababa lang dito para lang may pang-ulam. So, grabe yung sitwasyon. Pagtapos ay pumasok naman tayo sa masukal at madilim na gubat na to na may makakapal na dahon at di na nga rin natin alam kung saan to papunta. Pagkalabas ay nakakita kami ng mga nakagapang na sayote. Ang daming sayote. Nagkakalaglagan na lang ito. Mag-iisang oras na ay malayo na yung binaybay natin. Pahirap ng pahirap ang daan at kahit ako ay unang beses kong naranasan ng gantong adventure. Akyat tayo. Tintek. Let's go! At sa halos ilang oras na paghahanap ay sa wakas may nahanap din tayo na palaka. Meron. Nakuha na. Okay. O tara, meron dito. Nakuha na daw. Yun, first kuha ni Tatay. Sana maragdagan pa to, pangulam. Bibitinin ko muna kayo dahil sa next video ko na ipapakita yung mas buong version ng adventure natin. Gaya nito. Pagtapos natin kumuha ng palaka ay nakabalik na tayo sa bahay pahingahan at ang sumunod ay umakyat na din kami pabalik ng patag. Grabe, eto naman, pabalik tayo. Kung anong hirap ng pababa, eto, paakyat din. Sakto yan. Inabutan na tayo ng anong oras, alas 11 na. Okay, challenge, aban, tara. Yung akala naming mas madali ay mas naging mahirap lalo't dumilim na ang daan pabalik. Tuloy-tuloy lang ang pag-akyat namin hanggang sa marating na natin ang bahay nila Tatay Dodong kung saan nagpaalam muna tayo na bukas na tayo babalik dahil meron tayong pinaka-importanteng gagawin. Pero syempre, hindi nila pwedeng malaman yung ihahanda nating surprise.
Kinabukasan ay maaga tayong bumili ng mga gamit nilang pang farming. Una na doon ay yung bagong electric sprayer, boots, pangbungkal ng lupa, pangtabas ng damo at marami pang gamit pang farm na sigurado makakatulong sa pagtatanim nila. Nakakatuwa nga dahil may nagbigay pa sa atin ng 50% discount sa mga item na nabili natin sa store na to. Sunod ay binilhan din natin sila ng grocery at kung ano-ano pa. Hoy, subscribe! Inabutan na tayo ng hapon at dito na natin ihahanda ang lahat. Yun, hapon na, tuloy-tuloy yung ginagawa natin. Simula tayo kanina, trabaho, tapos ito na yung mismong araw. Dito na natin ibibigay yung surprise. Kaya naman, pansamantalang pinunta muna natin sina Tatay Dodong sa ibang lugar para makapag-prepare tayo para sa surprise. Pagtapos ay nagsimula na tayo mag-prepare, maglagay at mag-arrange ng surprise para sa kanila. Tulong-tulong na nga ang team para mas mapabilis ang galawan dahil inabot na tayo ng gabi. Paglipas ng ilang oras ay pinabalik na natin sila para sa isang malaking sorpresa. Ayan, dito na sila. Ay, gandang gabi. Hello. Ayan, gandang gabi. Ma'am, good evening. Ready na po kayo, ma'am, sir? Pwede na, sir. Ready na? Tara. Sa baba lang tingin na, sa baba lang po tingin. Ito na, pagtapos ng ilang araw, almost 1 week na shoot para sa kanila. Ito na, bibigay na natin. Tara. Eto na, at ibibigay na natin ang sorpresa na babago sa buhay nila. Okay po, pwede na po kayong tumingin. 1, 2, 3. Oh, tara po. Congratulations po. Nasa harap na nila ang sorpresa natin. Andyan na ang grocery, mga sako ng bigas, iba't ibang farming tools at natatandaan ko palang nabanggit ni Tatay Dodong na kung papapiliin daw siya ay gusto niya magtanim ng kamatis dahil mas maayos daw ang kitaan dito. Gusto niyo talaga sa Baguio Beans lang sa ngayon? Ngayon, wala kaming budget pang kamatis. Pero yun sana ang gusto niyo, pang kamatis. Yun sana. Ito kasi sir, kapag kamatis to sir, mas madami ang maharvest namin per kahon. At hindi ko nakalimutan yon. Kaya naman binilhan din natin siya ng binhi ng kamatis para masakatuparan niya na yung gusto niya. Sige, Sa amin so lahat ayan to, po. sir. Opo, ito po, pagkain po para sa inyo, grocery, ayan. Tapos meron po dito, syempre, para po sa trabaho ninyo. Ito po, mga farming equipment. Ayan, so meron po tayong sprayer, sir. Ayan, so di kuryente na rin yan. Rechargeable, meron po tayong tali, puta, gloves, meron po tayong mga bolo rito. Meron po tayong bigas, grocery, lahat-lahat po. Sir, salamat kay sir. Salamat din kay sir. Makatabang din kay mayo sa mua. Dako na kay nagtabang sa mua gyud. Ayun po, mabuti po. At syempre po, hindi po ito magiging posible kung hindi dahil sa produkto po natin na nakakapagpaganda ng mga pananim ninyo. So meron po tayong Antica, Lactoplant at Icon na produkto ng Acel Laboratories na grabe yung tulong na nabibigay. At sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antica na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antica at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Tara, balik na tayo sa tutulungan natin magsasaka. Akala nila yan lang ang binigay natin pero meron pa tayong isa pang surprise. Ito po tayo, bukod dito sa pagkain, sa produkto po, pang farming, lahat-lahat po. Meron po akong bibigay sa inyo. Pwede mong paganyan ng kamay po. Inyo. Ito po. 5,000, 10,000, Ang rami nito sir. 15,000, 20, 30, tapos 40,000 po. Salamat kay sir na makatulong gini sa mua sir. Thank you gigayo. Thank you guys sir. Congratulations, sir. Congratulations po.
sir. Kabayo ko ng utangan, sir. Thank you kay sir. Sir. Ngayon ay paunti-unti nang mababayaran ng utang nila at makakapagsimula na ulit ng mas maganda. Hindi makapaniwala si Tatay Dodong dahil dumating ang gantong blessing sa kanila. Ilang beses din silang yumakap sa atin at baha ang pasasalamat galing sa kanila. Tinesting din natin ang bagong sprayer ni Tatay. Nakakatuwa dahil makikita nyo na sobrang saya ng pamilyang to. Ayan, natatapos na rin sa wakas ang mission natin sa mga mahal nating farmers at baka sa lugar mo naman tayo pumunta. Malaking salamat sa iyo at subscribe! Oops, di pa to natatapos dahil ipapakita ko sa inyo ang buong behind the scene ng hirap pababa, pagbili at preparation at buong content na to. Dito nyo rin masasaksihan ang napaka-challenging na ginawa namin. Kaya abangan mo sa next part. At huwag mo na patagalin. Yung subscribe dyan, pakiclick na.